Hallelujah. Mapagpalang araw ng banal na kapahingahan sa ating lahat mga kapatid. At nandito na naman tayo sa ating pagninilay-nilay sa salita ng ating Elohim, ng ating alahayam, o pagninilay-nilay patungkol sa pananampalataya, faith. Ano ba talaga ang pagkakaintindi natin sa tinatawag na pananampalataya or faith? Dahil kung ang kasulatan naman na ang ating pagbabasihan, titingnan, ang sinasabi ng kasulatan sa Hebrew chapter 11 verse 1 that faith is the assurance of things hoped for, the conviction of the things not seen. Ibig sabihin, yung pananampalataya ay isa lamang sa mga kasiguruhan sa mga bagay-bagay na ating inaasahan, sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Kumbaga, pinaniniwalaan natin ang mga bagay na hindi pa natin nakikita. Yun ang definition sa kasulatan ng pananampalataya. Pananampalataya na may pagtitiwala. Ganun ang pagkakaintindi natin mga kapatid. Bakit? Pinaniniwalaan mo, you believe that something or somehow, somewhere will happen. May mangyayari. Merong mga bagay kang makakamtan na pinaniniwalaan mo kahit hindi mo pa ito nakikita. Kaya ang sinasaad sa kasulatang ito, kaya nga ang mga ancestors, sabi nga, ang mga matatanda sa atin, na-commend sila bilang mga taong banal, bilang mga taong may pananampalataya dahil sa kanilang ipinakitang gawa ng kanilang pananampalataya. What do I mean mga kapatid sa sinasabi kong gawa dahil sa kanilang pananampalataya? Dahil faith without deeds is dead. Ang isang pananampalataya na walang gawa ay patay, sabi ng isang disipulo. Oo nga naman, kung ikay naniniwala na magkakaroon ka ng ganito ganyan, ngunit wala kang ginagawa na makakamtan yun, it is not a faith, or that faith is dead, patay. Ngayon mga kapatid, mga kaibigan, itong usaping ito ay kumbaga matagal na, luma na, lalong-lalo na sa mga will verse sa Biblia, lalong-lalo na sa mga matatalinong tao na may mga paniniwala, may mga stand sa kanilang paniniwala at pananampalataya. Ngunit luma man ito, old topic man ito, pero patuloy pa itong nagkukumahog at kumakatok sa bawat puso't isipan ng tao. Hindi lang sa mga mananampalataya o mga naniniwala na may Elohim, na may alahayam, na may supreme being. Kahit yung mga tinatawag nilang atheist,
Hindi man sila siguro naniniwala sa existence ng ating pinaniniwala ang may likha. But they had belief. Meron silang mga paniniwala. May mga pinaniniwalaan sila. Hindi nga lang sila naniniwala na there is, sabi nga nila, God. But in their minds, in their thoughts, they have faith. They have belief of something. Kaya bawat tao, bawat nilalang, may tinatawag talaga itong paniniwala, pananampalataya. Sa kung ano man o sa kanino man. Ngayon, sa mga katulad ko, sa mga katulad nating nananampalataya na mayroong supreme being, may almighty creator out there na nagbibigay sa tao ng lahat-lahat. Is our faith anchor of what the Creator taught to us? Yun ang isang tanong. Kung ang ating paniniwala sa Kanya, ang ating pananampalataya sa Kanya, nakaangkla ba sa kung ano ang kagustuhan ng ating Creator? Marami na siyang ibinigay sa tao na mga pamamaraan upang paniwalaan siya, upang pagsilbihan siya, upang maging kaibigan siya. Our Elohim is not just like yung siya na lang lahat. Siya na ang masusunod ng lahat. Masusunod sa lahat. Ang pagkakaintindi natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, hindi ganun ang ating alayam, ang ating Elohim, ang ating may likha. Bakit ko nasabi yun? Even before na nag-i-exist tayo sa siglong ito, sa henerasyong ito, kung babasahin natin alinmang mga kasulatan na gusto nating basahin, kahit basahin man natin ang book of Enoch, kung ano pang mga libro ang babasahin natin, basta may nakasaad na merong supreme being na lumikha ng tao. Hindi natin mababasa na ginawa ang tao ng Almighty Creator na parang robot. Dahil kung ginawa pa niya ang tao na parang robot, hindi na tayo aabot sa ganito na maraming factions, maraming religious group, mga pagkakabahabahagi. Meron akong natatandaan mga kapatid, mga kaibigan, na na-encounter ko matagal ng panahon, na nagsasabi sa akin nung somewhere na may sharing na naganap na kung gaano ka buti ang ating may likha. Someone talk na sabi niya, hindi, ang may likha, ang DIO is daw ay parang ginawa niyang clown lang ang tao
Yun ang pagkakaintindi ko sa kanyang deliberation. Dahil ang kanyang paniniwala, ang kanyang assessment ay kung mabuti pa daw ang may likha, bakit hinahayaan niya na may mga masasamang tao? Kung kabutihan lang daw ang gagawin ng may likha, bakit may mga masasamang loob? So, ang ibig niyang sabihin, mga kapatid, na ang may likha ang may gawa ng kung bakit nagkakagulo ang mundo. Yun ang pagkakaintindi ko sa kanyang mga sinasabi. Kung hindi ako nagkakamali. Kaya mga kapatid, may mga tao talagang nagki-question. Kini-question nila ang kasulatan, ang tinatawag nating Biblia ngayon. Kini-question nila ang existence ng ating may likha, ng Misaya. Kini-question nila ang existence ng mga nakasulat sa Biblia. So ano ang kanilang paniniwala? Ano ang kanilang pananampalataya? Yun ang tinatawag nating ibang klaseng paniniwala at pananampalataya, dahil hindi sila naniniwala sa katulad ng ating pinaniniwalaan. Kaya magiging mapagmatsyag tayo. Kaya nga ang nakasulat, halos lahat ng nakasulat sa mga epistles ng mga apostolis, halos lahat nagbabala. Hindi lang encouragement ang kanilang sinulat, kundi babala. Dahil sa darating na panahon, sa ating kapanahunan, merong manggugulo. Merong mga taong gustong iligaw ang ating paniniwala at pananampalataya sa ating may likha. Kung ano-ano na ang kanilang gagawin na tinatawag pa ng iba na diversionary tactics upang mapariwara tayo, upang magiging masama tayo sa ating pinaniniwalaan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa isa kong nakitang video sa TikTok ba yun or saan ko ba nakita yun, na nagsasabi ang narrator sa katagang ito, na case you ba nakasulat sa tinatawag na Biblia na merong ganon, ganito, ganyan, ay nag-exist na yun or totoo na yun. Hindi daw ganon yun. Kung aalamin lang daw natin ang mga nangyayari at mga aktwal na mga lugar na nalalahad sa kasulatan. Sabi pa niya, ibig bang sabihin na sinulat sa Biblia na may Misaya, na may tagapagligtas, na totoo na yon, na nag-i-exist na ang tagapagligtas? Hindi daw ganun, sabi niya. Kung pupunta lang daw tayo doon sa mga nakalahad na mga lugar na pinuntahan ng Misaya, makikita natin ang katotohanan na sabi niya. Ngayon, kung yun man ang kanyang opinion, kaya nga nakapag-comments din tayo sa kanya, sinabi ko lang sa kanya na ang argumento mo, sir, sa'yo din yun. Ngunit ang isang tanong ko sa iyo, kung hindi ka naniniwala na may existence ang Misaya na inilalahad sa tinatawag na Biblia,
Kung hindi ka naniniwala ng ganun, hindi mo rin siguro ako makukumbinsi or hindi mo rin ako ma-force na maniwala kung ano man ang sinasabi mo. Ganun lang yun. Kumbaga, vice versa. At isa ko pang tanong sa kanya, kung ganyan ang paniniwala mo, ang tanong ko sa iyo, ano at sino ka ngayon? Sino ang gumawa sa iyo? Saan ka nagmula? Maliban sa practically, technically, siya ay nanggagaling sa kanyang mga magulang. Ang ibig ko lang ipunto dito mga kapatid, kung saan nanggaling ang tao, sino ang gumawa ng tao. Yun ang tinanong ko sa kanya. Kaya ito din ang tanong natin mga kapatid sa atin, sa bawat isa sa atin na makakapanood kita sa video ito. Kung hindi ka naniniwala na may existence ang tinatawag na Elohim, Alhayam, sino at ano tayo? Sino ang lumikha sa atin? May mga ibang libro na ang gumawa daw sa atin ay yung mga tinatawag na Anunnaki. Gawa daw ang tao ni Inki. Sa grupo nila ni Inki, ni Enlil, sa Book of Anunnaki. Ngayon, isa ko pang follow-up question. Sino ang gumawa ni Enlil at ni Inki na yung mga nakikita kong video sa kanila na nanggagaling din sila sa ibang mga planeta? Sino ang gumawa ng planetang iyon? Sino ang gumawa ng planetang ito na pinuntahan nila? Sila din ba? Walang nakarecord sa kanilang panulat, sa kanilang isinusulat na sila ang gumawa ng mundong ito. Nakarating lang sila sa mundong ito na may mga history na sinasabi na doon sa kanilang writings kinokopya ang nakasulat sa Biblia. Okay? So, anuman ang paniniwala at pananampalataya mo, kapatid, kaibigan, kailangan ito makikita sa pagkatao mo. Kailangan ito makikita sa pamumuhay mo, sa pamumuhay natin. Sino ba ang ating sinasampalatayahan? Sino ba ang ating pinaniniwalaan? Paano ba natin ito ipinamumuhay, ang pananampalataya at paniniwalaan ito? Kung tayo'y naniniwala sa Biblia, sa nakasulat sa Biblia, kailangan siguro nating tuparin, tularan ang mga characters na nagtatagumpay sa kanilang pananampalataya at paniniwala sa may likha na nasusulat dito sa Biblia. Nung sinabi ng ating Elohim, ng ating Alhayam kay Abraham, gawin mo ang ganito, ganyan, ginawa ni Abraham. Kaya si Abraham ay naturingang the father of faith. Nung nag-offer si Abel at si Cain sa kanilang mga offerings sa Supreme Being, ginawa ni Abel ang nararapat na gawin na para sa Elohim, yung pinaka-the best sa kanyang endeavor na ipinagkaloob ng ating Elohim. Kaya nga natatawag si Abel na righteous. Si Enoch, kung bakit tinaguri ang the righteous man, dahil sa kanyang pananampalataya at paniniwala sa Elohim at ginawa niya ang sinabi ng ating may likha. Dahil nga tayo naniniwala sa mga naniniwala sa existence, sa authenticity ng mga salita
ng tinatawag na Biblia ngayon, ito lang ang may dagdag natin na nanggagaling din sa kasulatan. In the book of Hebrews chapter 11 verse 6, ito ang nasusulat. And without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to Elohim or to Allahayam must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Imposible daw, sabi dito. Imposible sa isang individual na mapapasiya niya, mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang may likha kung walang pananampalataya. Without faith, it is impossible to please Elohim. Bakit? Kung wala kang paniniwala, wala kang pananampalataya sa Kanya, paano mo siya pasisiyahin? Paano mo siya pabibilibin? Kung ikay hindi naniniwala sa Kanya, kung ikay hindi sumasampalataya sa Kanya. For whoever would draw near to Elohim must believe that He exists. Yun mga kaibigan, mga kapatid. Pinapaalala ko lang sa mga mananampalataya ito. So, kailangan nating maniwala na siya ay nag-i-exist. Nandyan siya. Kailangan paniwalaan natin that Elohim is the same yesterday, today, and forever. Sabihin ninyo, ay, nasa bagong tipan yan, mga kapatid, kaibigan, na the Messiah is the same yesterday, today, and forever. Ay, yeah, nandito rin sa Book of Hebrews ang katagang ito. So, kailangan nating maniwala that He exists upang makamtan natin ang Kanyang mga pangako. Ganun lang kasimple ang instruction ng ating Elohim, that we must believe in Him. Kung tayo'y naniniwala sa Kanya, kung tayo'y sumasampalataya sa Kanya, we must honor Him. We must give our reverence to Him. We must give our all, ang lahat-lahat sa atin, kailangan nating ibibigay sa Kanya. Ibigay sa Kanya. Bakit? Binigay naman niya lahat eh. Kaso lang, makakamtan natin ang lahat-lahat ng Kanyang pangako kung tayo'y may paniniwala, may pananampalataya sa Kanya. When He said to Moses in Deuteronomy 28, na makakamtan nyo ang lahat ng mga pagpapalang ito. But first, you must believe. You must give yourself to Him. Bakit? Ano ang sinasabi ng Deuteronomy 28? Na kailangan muna nating masinop na papakinggan siya. Papakinggan natin ang Kanyang mga sinasabi. Paniniwalaan natin siya. Yeah. Let me read, mga kapatid, mga kaibigan. Bigyan niyo ako ng panahon na babasahin natin ito sa mga naniniwala ng existence ng ating may likha, ating Elohim na pinaniniwalaan na nakasulat dito na sinusulat dito sa Biblia. Okay. Paborito ito ng lahat ng mga believers. Okay?
Deuteronomy 28 verse 1, sinabi dito, and if you faithfully obey the voice of Yahweh your Elohim, being careful to do all his commandments that I command you today, Yahweh your Elohim will set you high above all the nations of the earth, and all the blessings shall come upon you and overtake you if you obey the voice of Yahweh your Elohim. All. Makakamta natin ang lahat ng mga enumerated blessings sa chapter na to, sa bersong ito, kung susunod tayo sa Kanya. Being careful to do all. Kailangan mo na tayong sumunod sa lahat ng Kanyang mga tuntunin. Kung sinabi niyang huwag mong gawin yan, huwag natin gawin. Kung sinabi niyang paniwalaan mo na magkaroon ka ng ganyan, paniwalaan natin. If you faithfully obey the voice of Yahweh. Kung susundin natin ng taos-pusong pagsunod, ang salita, ang busis ng ating Elohim, makakamta natin ang lahat ng Kanyang mga pangako. Sabi, baka may magsasabi naman, sa lumang tipan pa yan, sa mga Israelita lang yan. Nandito na naman tayo. Kung sa mga Israelita lang ang pangakong ito, bakit gumamit tayo sa librong ito? O kung bakit naniniwala tayo sa librong ito? Hindi, kapatid. Doon na tayo magbabase sa New Testament dahil New Covenant na yun. Okay, doon tayo sa New Covenant. Ano ang sinabi ng Messiah? Sa Matthew 6:33. Seek first His kingdom, His kingship, and His righteousness, and all these things will be added to you as well. Ganun din ang sinabi dito sa Deuteronomy. Bakit? Ini-emphasize ng ating Messiah, pinapaalala ng Messiah kung ano man ang covenant ng ating Ama mula sa simula hanggang sa dulo. Kailangan lang ng isang tao, kailangan lang ng isang mananampalataya na maniniwala. Fully believe in Him. And fully must have faith in Him. Naniniwala naman ako, kapatid. Bakit wala pa? Hindi pa dumating. Or hindi mo pa nakukumplito siguro ang mga requirements. Di po ba? Hindi tayo matatanggap sa trabaho kung hindi natin fully accomplished ang mga requirements ng kumpanya bago tayo makapasok. At hindi rin natin makakamtan ang sahod, ang sweldo na ating inaasam kung hindi natin pagtatrabahuan. Ito. Diba? Ito ang logic, mga kapatid. What you want to get, kailangan mong mag-effort. Kailangan mong gumawa muna bago mo makamtan. Di po ba? Bago tayo makapag-asawa, kailangan muna nating manligaw. Kailangan muna nating pasagutin ang isang individual.
Bago tayo magkaroon ng isang kotse, ng sasakyan, kailangan muna natin kumita ng pera upang mabayaran natin ang inaasam nating sasakyan. Naniniwala tayo na magkakaroon tayo ng ganito ganyan. Ngunit kung hindi tayo gagawa, hindi natin makakamtan ang ating inaasam-asam. Di ba? Ganun lang kasimple. At ganun lang kasimple ang instruction ng ating maylikha, ng ating inuhin, ng ating alahayam. Pinakumplikado lang ito ng tao at mas lalong pinakumplikado pa ito ng relihiyon. No offense sa may mga relihiyon. Because as for me and my brethren, we have no religion. We have no religion. But pinagsikapan namin na magkakaroon ng relasyon, totoong relasyon sa ating maylikha. Group of people na kailangan nating masalihan. Darating yan. Pag-iipunin tayo. Kagaya ng nangyari sa unang kapanahunan. Kahit nasa kapanahunan pa lang ng mga apostolis. Inuna ba ng mga apostolis ang pagtatayo ng relihiyon? Nagtatayo ba una ang mga apostolis ng relihiyon upang magkakaroon ng tinatawag na congregation? Hindi Inuna muna nila ang kalooban ng ating luhin. Inuna muna nila ang Great Commission sa kanila ng Misaya. Binigay ng Misaya sa kanila. At nagkakaroon ng group of people. A group of believers of the way. Kaya, kapatid, kaibigan, kung tayo'y naniniwala, tayo'y nananampalataya sa ating maylikha, kailangan, hallelujah, paniniwalaan natin ang kanyang existence. Paniniwalaan natin na totoo siya. Kailangan nating paniwalaan na nandyan siya mula pa noon, ngayon, magpahanggang kailanman. Magpawalang hanggan. Nandyan siya. Hallelujah. Makakamta natin ang ating inaasam-asam kung may pananampalataya tayo. Kung gagawin natin, kung makinig tayong mabuti sa kanyang mga sinasabi at gagawin natin ang kanyang mga tinuran. Hallelujah. Once again, happy 7th day Sabbath sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. And hopefully, nakakapagbigay na naman tayo ngayon ng kunting encouragement at pagpapaalala sa bawat isa. Hallelujah. Shalom, and I love you all. Hallelujah.